Commission on Audit. Paano natin nalaman na talagang yan ay part of the propaganda? Noong malalaman na at sinabi na ng disbursement officer ng Office of the Vice President kung kanino niya binigay ang pera doon sa dalawang colonel, sa AFP colonel, at pag pinaharap nila doon ay magsasabi kung papaano niya ginastos yun, kung hindi man detalyado, sapagkat yung mga tao doon na kinakailangan, sabi nga protektahan. Malalaman na hindi napunta sa bulsa ng Vice President ang confidential fund, yung 125 million. So anong ginawa ng Quadcom? They stopped the investigation. And even the former Justice Carpio was wondering why did they stop the investigation in Quadcom, na nandun na, kumbaga ando na. Ayan na, malalaman nyo na, itinuro na nung sino ba yon, yung disbursement, yung nag-withdraw sa land bank, di ba? Siya yung nag-withdraw. Diba? Malalaman na kasi sinabi na niya kung kanino niya binigay yung pera eh. Ang tanong, ba tinigil? Kasi part of the propaganda yon to paint sa mata ng publiko na itong si Sara ay corrupt. Kaya nga merong rhyming every time na merong issue ang Vice President. Ano ang rhyming? Bibigyan ko kayo ng halimbawa. Inday lustay. Inday, hi Rich. Inday lustay. That word was deliberately coined by a propagandist. Hindi po yan sadya na nabuo lang na basta-basta. It was coined by a propagandist. The word Inday lustay is rhyming, may rhyming. Inday, may Y, lustay, Y, madaling tandaan. Madaling tandaan. So pag pinag-ulit-ulit mo, kahit hindi naman totoo, nagiging totoo. Diba? Idol kasi nila si Goebbels. Yung propagandist ni Hitler. So yung po psychology po yan. Kumbaga pag isang bagay pinaulit-ulit mo kahit hindi totoo, nagiging totoo na true perception. Katulad po nitong survey na sinasabi natin, bakit hindi kasama si Marcoleta? 'Di ba? Ano naman ang katangian itong si Marcoleta at kinakailangan natin isama ito doon sa mananalo at talagang susuportahan natin ng marami. Diba? At hatid natin sa Senado. Una, sa mga nakaraang matalino, sa nakaraan natin na obserbasyon sa taong ito kay Congressman Marcoleta, lalo akong napahanga ng taong ito noong nag-iimbestiga ukol sa prangkisa ng ABS-CBN. Matagal na tayo sa corporate. Alam natin yung mga pasikot-sikot dyan, paano ka gagawa ng mga mga holding companies. Diba yung mga technicalities yan, especially when it comes with dealing with the Security and Exchange Commission. Diba? Paano natin isasagawa yung board meeting, ano yung gawin natin dyan, especially pag babayad ka ng tax. Yung ginawa po ng ABS-CBN during that time, that was the first time that I heard that kind of word from this man, Congressman Marcoleta. Ano yun? Amaze na amaze ako sa kanya. Yung sinabi niyang corporate layering. Corporate layering. Bakit? To evade the corporate tax. That was the first time. Sabi ko, yung mga abogado ng tawag dito, ng mga corporate lawyers ng ABS-CBN or ng First Philippine Holdings, pati nung Big Dipper, ay napakatatalino po niyan. And they were able to evade the corporate law and even the taxation law. Na-evade nila yon. They were able to do that for a very long time. However, with this man, sa galing nitong tao na to, na-explain niya ng maayos. Kung hindi man natin lubusang naunawa, pero yung sabi nga, yung digested hint noong tinatawag na corporate layering, na ipaliwanag niya. So, pwede pala yun.
Yeah. Pero sabi nga, sablay. Ganun katalino tong tao na to. Ano pa? Yung kanyang isinusulong, yung pagbaba ng kuryente. 'Di ba? Kung inyong titingnan yung kanyang mga videos or mga nitong si Marco, tandaan po ninyo muna, number 38, Attorney Rodante Marcoleta para sa Senado. So, ito pa yung kanyang isinusulong. Yung isinusulong niya po ay yung mababang kuryente. 'Di ba? Ang tinitingnan lagi at tinitira usually ng ERC, ng Department of Energy, especially yung nakita natin ngayon sa Quadcom nitong nakaraan, ay hindi naman yung ugat noong tinatawag na problema sa pagtaas ng kuryente. Ano ang kanilang tinitira? NGCP. Where in fact, NGCP ay isang grid lang po yan. Corporation lang yan. Yung nakakita nyo ng mga sa mga probinsya, yung matataas na poste ng kuryente sa gitna ng palayan, nakikita nyo, transmission, sila po yan. Hindi sila yung producer ng kuryente. Kaya tama si Marcoleta, ang habulin natin yung mga producer, yung pinagmumulan talaga ng kuryente. Hindi yung kung ano yung usapin na makapagpapabango sa'yo, diba? Kung ano yung popular na usapin, yun ang sasakyan mo for the purpose of media mileage lang naman, 'di ba? For media mileage para masabing ay alam niya 'to, 'di ba? Pero kung pinag-aaralan niyo ng maayos bakit hindi maibababa ang kuryente na 'yan, sinasabi ni Marcoleta. Yan yung kanyang sinasabi. Pero ang tanong, bakit hindi yan sa system law, sabi ni Drich. Pero bakit hindi, matatanungin naman ninyo, ang tagal na pa nila niyang congressman di ba? Bakit hindi niya naipasa noong siya ay nasa kongreso? Ba't hindi niya napigilan? Yun ang sinasabi natin. Bakit natin isusulong na maging senador si Marcoleta saka lahat ng nasa PDP laban? Sapagkat sa paggawa po ng batas, hindi po pwedeng ikaw lang. Hindi po pwedeng ikaw lang ang author. Dapat may sponsors po yan. Sino? Yung mga kasama mo dyan. Ngayon, kung ang isusulong po ni Marcoleta na batas ay para sa uunlad at para sa kapakinabangan po ng ating mga kababayan, tayo isusulong yung ating, kunwari, yung mababang kuryente. Hindi yan maisusulong dyan sapagkat meron tinatawag na lobbying, ilalabi ng malalaking ang mga energy producer yan para mapigilan yung batas na yan. Pero kung sila ay isang team, andyan ang PDP laban, andyan si Marcoleta, kayang-kaya nilang isulong yan na madali. Sabi ko nga, kahit anong galing mong politiko at kahit anong ganda ng vision mo at yung gusto mo ay mapabuti ang mga kababayan, pero wala kang kasama dyan, nag-iisa ka dyan sa Kongreso, nag-iisa ka dyan sa Senado, walang kwenta yan. Dapat buo kayo dyan. Parang Voltes 5 lang yan, di ba? Pag wala si Little dyan, walang Voltes 5. Dapat buo. Hindi naman kumbaga analogy lang para mas madaling maunawaan natin. Yung paggawa po ng batas, kinakailangan na may mga kasama sila dyan. Di ba? Nagkakaisa sila. At yan ang isusulong ng PDP laban at nung mga ibang kandidato na inindorso ng ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ang former president. At kapag dating naman at nanalo sa 2028 ang ating hinahangad at pinakamimiti na maging Pangulo, ang ating Vice Presidente ngayon, ay isusulong nila din lahat ng mga panukalang batas ng ating magiging Pangulo. Kinakailangan hindi na palagi tayo doon sa mga politiko na mahilig mag-insert. Ano yung insert? Yung insertion. Yung sa 2025 budget, napakaraming insertion na